Una sa lahat, kung napanood mo na yung previous videos in this playlist, thank you for staying and for watching this last but not the least video. In this last video, we are going to talk about how to enter trades using the hybrid bars indicator. So warning lang, you will not learn this overnight. If you want to backtest it first, go do so. If you want to do a paper trade, please do so. You will never learn until you apply it and make mistakes. Make a lot of mistakes, but learn from it. Alright? So, just let me know in the comments about your review on this indicator para naman sa continual improvement. And pahapyawan ko na lang ulit, having an indicator like this does not always mean na kung may alert, entry na agad. Sometimes mayroong ganon. But you still need to analyze the market first. Kaya nga yung tagline natin is alert, analyze, trade, repeat. Okay? The use of an alert is to minimize your screen time, thereby minimizing yung emotions or confusions or frustrations or impatience, which ultimately leads to human error. So after an alert, that's when you analyze the market para maiwasan yung napakatagal na analysis na magiging analysis paralysis. You analyze kung nasa magandang level na ba yung market for you to enter. This again is intended to minimize human error. So let's go dito sa chart. I am using a dual time frame chart ito. I-minimize ko to, dual time frame yan. This is to always remind me, no, to look for the bigger trend. Nung nasa taas is the daily time frame or the higher time frame, sa baba is the lower time frame. It's up to you kung paano nyo isa-set up yung trading view nyo, but ako lagi ako naka dual chart. So dito you need to look for the bigger trend, no, while looking at the momentum sa lower time frame para hindi na ako palipat-lipat ng time frame. So nakasubscribe ako sa TradingView. So let me refresh lang yung mga indicators that also helped me or helps me analyze the market easier. So ito una, itong candle levels, si multi-time frame candle levels, MTF candle levels by Immortal Free. Yan. Ito naka-daily ito. When I go down to 1 hour, yung mga boxes na to, itong mga green, maximize natin. Itong mga green na to is equivalent to the opening and closing ng daily. Alright? So the next is yung volume, normal lang yan. Then itong liquidity raids. Liquidity raids by Waffles BTC. Waffles BTC. Siya yung mga nagpo-provide nitong mga horizontal lines na to, which is liquidity raid. Bumaba dito, ni raid niya, which is what we call liquidity sweep, stop hunt, yung mga yan. Raid, yan, bago tumaas. Yan. Yan yung mga gamit ko sa chart ko. Gamit ko rin yan sa lower time frame. Kung ano yung settings dito is the same sa lower time frame dito. So let's have a quick rundown on some concepts, no, para di tayo mawala sa strategy natin. So balik ko to ng daily, maximize ko siya. Okay. First, let's discuss, mabilis lang, liquidity. Liquidity is where the price would always go. Simply dinedefine lang nila kung saan mabilis makapagbenta or makabili ng asset or ng coin, no? Think of liquidity as magnet ng price, no? And just like magnet,
sabihin mong wala ka nitong indicator na to, yung mga liquidity na yan, yung liquidity rate na yan, think of it as magnet, no? It may not present itself in the naked eye, pero totoo siya. It's real. This strategy, our indicator is based on what we call a time-based liquidity. Papansin nyo dito, naka-daily chart ako. So yung mga kinukuha kong liquidities is nasa mga daily candles, daily highs and lows. Wow! Itong mga to. Yan. Katulad nito, relative equal lows, 1, 2, 3, tatlong candles. Bago siya nag-reverse, niliquidate niya lahat yung mga naglulong dito. Sabi mo may mga naglulong dyan. Yan. Oops, masyadong malaki yung ano ko. Kaya natin to. May mga naglulong dyan. Ang stop loss nila itong low na to. Ang ginawa ni market, niliquidate niya bago tumaas. So, ang kinukuha natin ng mga liquidities daily, time-based na liquidities, niliquidate niya yan, then nag-reverse siya pataas. Alright? Next is the market structure. Para mas clear baba ako sa 1 hour. Refresh. Yan. Market structure, maraming nagtuturo ng mga market structure pero simple lang naman. Yung mga higher low, lower low, ganon. But sabihin natin ito, before siya mag-reverse, ang ginawa niya is ito, from movement na to, bumaba siya, lower low, lower high, lower low, lower high, tapos hindi niya na binasag yung low na yan. Tapos ito, lower, ganun pa rin. Then nag-liquidity rate siya. Yan. Pero bago siya umangat, may binasag muna siyang high. Ito, which is the market structure shift. Itong high na to, pinasag niya. Which is an indication, market structure shift. Lagyan natin. Na, after nitong confirmation na to, na may market structure shift, pwede na siyang bumaliktad, which is true enough, yun yung nangyari. Same din sa pataas, hindi niya binabasag yung mga low, pataas lang ng pataas. So I usually read the market structure sa 1 hour. But kahit ano namang time frame pwede niyong tingnan yan. But in my strategy, 1 hour mas clear sa akin. Pwede ring 4 hours. Next is the power of 3. Ito yung gamit ko na power of 3 ni ICT, Inner Circle Trader. Itong box na ito, multi-level na, candle levels. Yan. Is equivalent to daily. Parang power of 3 rin yan. Concept ng power of 3 is sa recent lang tayo. Let's go sa recent. Yung concept niya, si candle, bago mag-expand, mayroon siyang manipulation. So, manipulation or accumulation, yung wick na ginawa niya na yan, ito. Ito yung open niya nung day na yan. Bumaba siya dito sa wick na to. Yan yung manipulation. And then from this opening, bumalik siya, nag-expand siya papataas. Ito yung closing niya. And from yung highest niya of the day, ito yung distribution phase na parang nag-accumulate na lang siya. Consolidate na lang siya, nagre-ranging na lang siya. Tingnan natin sa 3 minutes. Ito yung nangyari. Ayan, tumaas siya dun sa high na yun, ng day na yun, pero hindi naman siya nag-close sa high na yun. Nag-close siya, mas mababa dun sa high na yun. So yun yung concept ng power of 3. Again,
manipulation, expansion, distribution. Sa iba naman, AMD yung tawag nila, accumulation, manipulation, distribution. This case, meron tayong yung expansion, yung pag ano niya, big na displacement niya, pag move niya pataas or pababa, pag pump or pag dump niya. Another is the CISD, yung tinatawag na CISD, change in state of delivery. Yan. CISD. CISD is as soon as there's an engulfing candle, let's say for example, gawin natin itong 1 hour. And then, natin to. Like for example, ito. CISD is an engulfing candle after taking out a liquidity. So ito yung liquidity na tinake out niya. Itong liquidity na to, itong low na to. Ayan, yung low na yan, okay, bumaba siya, nagkaroon siya ng engulfing candle. Yan yung tinatawag na change in state of delivery, no? CISD. Marami to sa 15 minutes, but in this case, sige 1 hour lang ako. Since doon ako tumitingin ng market structure, no? Ang kinaibahan niya sa CISD is, ang kinaibahan niya sa MSS or market structure shift is the candle displaces and closes beyond the market structure sa MSB. Parang ito, MSB, market structure, MSB or MSS, market structure shift. May high dito, ito lower low, gumawa siya ng high dito, or ito high na to, yung high na yan, brinake niya, market structure shift yan. Wala dito. Ito yung tinatawag na market structure shift, yun yung kinaibahan niya. Market structure shift or MSS, market. Okay, market structure shift. Yun. Nakita nyo? Ang CISD is abang pumababa siya, pag tinake out niya yung liquidity doon, yung low or high man kung nasa taas, yung engulfing candle na yun, that's considered CISD. No? So, mga ICT traders, you know that. MSS is ito, may binasag siyang high to change the market structure, 'di ba? Pababa, 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 and then may binasag siyang high dito. So shift siya, market structure shift. So, taking those into consideration, yung mga concept na yan, let's now discuss how to select yung good entries. Galin natin tong drawing, balik ko to sa 3 minutes. Then remove natin yan. Meron ako ditong presentation sa 3 minutes. Where did you go? Ayun. Ito lang yung susundan nating mga entry models. Bali, ito lang yung mga entry types mo. Gagawa ka ng alerts dito sa hybrid bars indicator. Ito, by hybrid bars. Add an alert. Ang pinipili ko lagi na ginagawa ko is itong una, LTF, lower time frame hybrid bar or MACD weak or weakening. Yan. Gagawin mo yan, and then once per bar close yung alert mo. Alright? Just create mo na. Pili ka kung anong point. Now, ito yung tatlo nating mga entry models. It's parabolic or yung pump or dump na malalaki. Reversal, no? And then retracement or yung tinatawag na continuation entry. So, ito, unahin natin yung parabolic. Parabolic is day, ito,
Sa daily time frame, 1 hour and 3 minutes lang tayo titingin. So daily, it's about to break the previous daily high or low. Say for example, ito lang, recent. So dito tayo sa day na to, ito yung previous day high or low niya. Pwede rin dito. Tingnan natin kung mahanapan natin ng entry. Kung papasok yung entry natin, no? And then 1 hour, let's go down to 1 hour dito from daily. Gawa tayo ng 1 hour. Yun. Ito na yung nangyari sa kanya. 1 hour. Alas 8 ng umaga. No? Strong histogram. Strong ba yung histogram niya at this time? Yes, 'di ba? Strong yung histogram ng MACD. Okay? Pataas pa si MACD yung direction niya. So yung momentum niya pataas. So possible talaga mag-pump. Then 3 minutes exiting RSI channel or about to exit ng RSI channel. Minimize ko to. May makikita tayo dito. Ito yung entry niya. About to exit RSI channel. Yan. Tignan natin kung may nag-alert dyan. Yan no. Color sky blue. Sky blue kasi pag yung mga tinatamaan niya is previous high or low ng daily. Yan no. Pag up close or down close candle. Ayan. Nag-alert dyan. About to exit na rin ng RSI. RSI 50 kasi ito. Pag naka-RSI 14 ka, naka-exit na yan or pa-exit na yan. So parabolic. Yun. Pagka-alert yan, pwede mong entry yan dyan. SL mo agad is yung low lang na ginawa dito. Ito, maglulong ka dyan. SL ka dyan. Sa low na yan. Tapos, tingnan mo na yung 1 hour mo. Saan ka magtitipi pag nag-pump yan. So, partial mo itong high na ito. Pag strong pa siya, tingin ka ulit sa mas malayo. Saan ang pwede pang puntahan na tipi. Right? Or sometimes, pwedeng since tiniskas ko yung divergence, habang wala pang divergence dito sa 1 hour, pwede mo siyang i-hold. Pinartial mo sa level na to, sa high na to. So may naiwan kang kung ano man, kung moonbag. Hold mo siya hanggang magkaroon ng regular divergence dyan. So possible tataas pa yan. Possible lang naman. Pero at least nakuha mo na doon sa pag-pump niya. No? Ito yung entry na pinakamabilis mag-entry. Pinakamabilis makalaki ng PNL. yan. Wow. Parabolic. Alisin muna natin wag muna natin tong pansinin, tong invalidities. No? I will discuss that later on, itong row na to. So next tayo sa reversal. First, look at the daily. Daily, punta tayo ng daily. Okay, maximize natin. Kuha tayo ng external liquidity. Let's say for example, ito yung external liquidity. Layo na pala nito. Let's say for example na lang mga external liquidity na malapit. Ito na lang, September 25. Internal to actually, pero since hindi na siya binalikan, naging external siya. Okay, so I discussed that sa dati kong mga videos, I mean sa playlist na to kung napanood mo na. Right, tignan natin to, external liquidity. Dito siya, dito tayo sa candle na to, September 25. Then let's go sa 1 hour. Dapat weak yung histogram niya at may regular divergence. Minimize natin, tignan natin yung histogram ng MACD. Ayun no, kita nyo, regular divergence. Regular divergence, klarong klaro. Histogram at weak yung histogram niya. Ito ang pinaka-importante, no?
Ito ang pinaka-importante, weak yung histogram na dito, hindi ka papasok pa dito. Wala pa rin siyang niliquidate dyan na external dito pa sa level na to. So weak yung histogram niya sa 1 hour. Tignan natin ngayon sa 3 minutes kung may regular or hidden divergence. Test natin. Saan banda yun? Ito. Para madaling mahanap. No? So mapapansin nyo meron tayo ditong red. Nag-alert tayo dito. Meron daw siyang regular or hidden divergence sa 3 minutes. This is hindi siya hidden, no? Hindi rin siya pero come to think of it, yun ang laking regular niyan. Pataas. No? Kung nilalim yun na yun, mas malalim pa yun nandito na mas mataas na price. Parang ito yan. Yeah, regular. Or if alanganin ka doon, sabi mong hindi mo in-entryan doon, pwede mo siya actually entryan na doon SL mo lang, risk management ka 2%. Ganito. Entryan mo siya dyan. Tapos 2% ka na SL. Or depende sa'yo kung ano yung mo. Tawag niyan. Medyo umulan dito ngayon yung risk management mo, position sizing mo. Tumunog na naman siya dito actually, dito sa blue na to. Okay? So, pwede pa rin may entry dyan. So, that's the reversal. Yan yung reversal natin. Napaka-importanteng sundin yung entry models na yun. Pag walang ganun na mga entry conditions, kahit may alert pa yan, do not enter. It's better to be safe. So external liquidity, weak histogram sa 1 hour, regular divergence, regular or hidden divergence sa 3 minutes. Now next is the retracement. Internal liquidity ng daily. Yan. So refresh natin yan. Actually maraming ganun medyo malayo ng alak. So kunyari umangat, ito yung retracement niya na nandito. Ayan, internal liquidity siya, considered pa siya internal liquidity na nandito. Puntahan natin siya ito, tapos lagyan natin siya ng horizontal. Anong date yan? September 5. ArcG September 5. Go to. Ayun. Saan na ba yung natin? Para mas clear. Wait lang guys. Saan napunta yung natin? Yung tawag na to? Saan napunta yung guide natin? Yun lang naman ang kinaibahan nun. Internal liquidity siya. Retracement siya. So hindi mo papasukin kung naglulong ka na nagpa-pump na to. Ang antay mo lagi yung continuation niya, yung retracement niya is meron siyang binabasag na mga liquidities dito. Nag-liquidity grab or nag-stop hunt mo na siya bago siya tumuloy na umangat. So ganun din. Go down tayo dito sa 1 hour para makita natin kung may divergence. Hidden divergence usually yan sa 1 hour. Or pwede ring regular. Makita ka ng regular. Ayan. Dito pa lang hidden divergence na yan, yung low na yan. Pero niliquidate niya. So nakita ka dito ng regular. Histogram, pansin mo, pataas. Pa-weekend na siya ng black or red yan. Ang short. Ito naman pababa. Ayan.
pababa, pataas, divergence. 3 minutes. Makita ka ba ng divergence dyan? Ito yun. Ito yung 8 o'clock lang na yan. Opening nung 1 hour na yun. So, nakakita ka ba ng regular? Ayun, regular divergence or hidden. Pwede yan. Kita natin sa 3 minutes, regular divergence. So, nag-alert dito. Nagantay ka na magkaroon ng regular divergence. Yun. Meaning, weak na yung momentum pababa. Tinap lang niya, bumaba lang, then tumaas na. If you don't want to enter naman dyan sa mga ganyan, gusto mo ng confirmation muna bago ka mag-enter, antay ka muna ng MSS. Pwede yung high na yan, pag binasag yan, or this high, ito, nung binasag siya dito, na candle na yan, FVG, Fair Value Gap. Kung fair value gap na form na yan, diyan ka mag-enter. Pagbalik dyan. SL mo pa rin ito. Or ito, pwede muna. Pero masyadong maliit naman yan. Ultimate SL mo ito. Depende sa position size mo. Yun. Yun yung continuation. Now, tingnan natin kung binalikan. Wala, hindi na bumalik. Kasi, nasa liquidity area ka. Nag-stop hunt doon. So, meaning, yung entry mo, sabay ka sa mga whales or sa mga institutions. No? So, hindi ka retail mindset lang. Gumagamit ka nga ng indicator, pero ang entries mo, no, yung confluences mo, is pinaghalong momentum na ginagamit ng mga retail traders, pero kasama rin ang institutional mindset. So balik tayo dito sa mga entry models since na-discuss na natin. Entry models. Ayun. Yan. Pwede nyo naman itong screenshot. No? But this is also posted sa Discord ko. Andun lang to. Gusto nyo ma-remind and save nyo itong image na to. Andun. Let me show you a couple of invalidities dito sa strategy na to. Basta kung hindi siya, first na invalidity is eto, pag hindi siya pasok dyan, pag mong pasukan, no? Pag hindi pasok dito, walang mga ganito na conditions, huwag mong pasukan, no? Pero even if meron tong mga ganitong conditions na to, even if these conditions are satisfied, di pa rin may iwasan yung mga invalidities. So, ito yung mga invalidities na to. Okay, kakaiba, di ba? Some other strategies don't discuss about invalidities. They just discuss entries. Ganon, di ba? And then they will just tell you, kasi hindi mo sinunod na ganito. Hindi mo. Ito, I want to be transparent. So, sa parabolic, sa 3 minutes, itong lower time frame mo, if MACD is so wide, huwag mo munang papasukan. Let's say, for example, yung recent na lang. Ito. Wait lang ha. Ayusin ko lang ha. Yun. Yan. Ito, nag-pump siya dito. Okay lang ito kasi hindi pa wide yung MACD. Pero in other cases, yung pag-cross niya mismo sa high na ito, sa previous daily high, ito, nandito na, nakabuka na masyado yung MACD. Huwag mo munang papasukin yun ng parabolic. Kunyari ito, nag-alert ulit dito. Tapos si MACD, sobrang wide na, sobrang taas na. Ang antay mo palagi doon, you can enter pagbalik ng FVG. Like ito. Nag-alert yung orange doon, na may alert tayo dyan. Nung na-fill yung FVG, SL mo itong low na to. Then going long ulit. Basta wag mong papasukan kung may nag-alert na
nakabuka na or wide na si MACD sa 3 minutes. Next na invalidity is na yung sa reversal. If 1 hour histogram is still strong, wag kang magka-counter, wag kang magre-reversal. Ito kasi weak na yung histogram nito, weak na. Pero kung kunyari may ibang ibang pagkakataon, sabi mo nakakita ka ng ganyan. Sabi mo man dito pa lang yung low na niliquidate niya, pero si histogram is strong pa, so pababa pa ng pababa, hindi pa siya reversal, no? Same sa dito naman 1 hour yan, hour itong reversal dito mismo. Tingnan mo dito, weak na si MACD, mahina na si MACD dito, pero dito strong si histogram, so hindi yan magli-liquidity grab na tataas. Okay? Strong pa yung momentum Huwag mong i-counter yan. Wow! Hindi porket may liquidity dito, sabi mo na magli-liquidity grab yan, ilulong ko yan dyan. No. Alright? Next is the retracement. Ganon din. If sa parabolic 3 minutes MACD is so wide, sa 1 hour MACD is so wide, huwag ka munang papasok sa retracement. Tulad ito, naghahanap ka na ng retracement dito, wide pa si MACD sa 1 hour, may chance pa siyang bababa, talaga magre-retrace. Kung naghanap ka dito ng retracement, edi nadali ka, SL ka, bumababa pa siya. Ganun lagi yung invalidities na yun. Tulad nito, pa-strong siya pataas, ang laki pa ni histogram dito, naghanap ka na ng retracement dito, wag muna. So ito mga additional notes lang. Enter on FVG if MACD is wide with in 3 minutes. Yan. Lalo na sa parabolic. Pag wide si 3 minutes, doon ka sa retracement na FVG fill per value gap. Okay. The divergence you can either get from MACD line or MACD histogram or RSI, Relative Strength Index. Now, let's quickly discuss the TP and SL. Ako kasi, kinukuha ko yung TP ko, no? I always check on the draw on liquidity on daily. Tulad nito. Ayan. Ang draw on liquidity ko, kunyari kumuha ko dito ng long. So, asan ang liquidity? Ito. Or ito. Yan, yung mga highs ng previous or fair value gap na hindi pa na-fill, doon ng mga draw on liquidity ko. Tingnan natin sa left. Relative equal high, double top. Parang resistance. Kala mo resistance. Nag-react siya pero tumaas. So ultimately, ang draw on liquidity, pag kinuha mo dito sa reversal na to, is this one. Tignan natin kung may mas malayo pa. Palit na ata. Meron pang mas malayo. Ayan. This one. There is an FVG dito. Fair value gap. Pwede po yung puntahan pero kasi pinuntahan niya ba ngayon yung recent daily? Ayun. And then stop loss, maintain a reasonable stop loss, no, sa mga support and resistance na tinatawag or sa liquidity or mga recent na high or low if you are conservative. Pero stop loss mo naman will depend talaga sa tawag niyan. It will depend sa risk management mo. Na kahit saan mo pa ilagay yan, yung stop loss mo, basta same pa rin sa amount. Sabihin mo yung stop loss mo is ganyan, 1% or 2% or 3% or 5%, ganyan. Pero pareho pa rin ang amount niya na kaya mong ipatalo. Kunyari, ang kaya mong patalo lang is $20. Mapa 1% man yung stop loss mo, kunyari, para clear.
Kunyari ito. It's ilang percent yan? Stop loss mo. 2%, 2.35. Kahit 2.35 yan, sabi mo ang gusto mo lang ipatalo is worth $20, 20 pa rin yan. Kahit ibaba mo pa yan, kahit 5% pa yan, 20 pa rin dapat ang equivalent. Ang magbabago lang is yung margin. Kung gaano kalaki yung pinasok mo. Pero yun, I've discussed that sa video ko separately. Nasa YouTube rin. So before I forget nga pala na naman, bago ko na naman makalimutan, if you are trading forex, since maliliit yung change percentage sa market ng forex, change the settings ng hybrid bars to 0.041. Kasi dito nakaset ito sa crypto. Itong 0.41 lagyan mo lang ng 0 dito kung sa forex ka. Okay, divide lang sa 10 yung change percentage from crypto, which is magdadagdag ka ng 0. Okay, para lumabas siya. Anyway, ka-signal, that's it. Wala naman sigurong mawawala sa yung malaki kundi siguro yung time mo to backtest this indicator. Diba? Ano ba naman yung time na ilalaan mo sa pag-test and pag-practice ng strat compared sa ipipilit mo yung nakasanayan mo na hindi mo naman na hindi naman clear yung entries. Diba? Or ano ba naman tong i-compare mo tong strategy na to sa existing strategy mo and add this to your Confluence. Ka-signal, why are you teaching this for free? Is there a hidden agenda? Let's just say na may kapareho akong mga traders dyan na same ang pinagdaanan or pinagdadaanan sa akin. Mastos na kayo sa kung ano-anong mga courses, ba't ibang groups na yung sinalihan nyo, may mga nawalang groups na rin, pati books or e-books rin, bumili na kayo, inaral nyo. So, I am teaching this for free kasi hindi naman ako mentor, coach or owner ng isang trading academy para maningil. No? So, ano to, kawang gawa? In all honesty and transparency, I just want you guys to validate what I've done. What? Okay? It's unusual, di ba? Madalas sa ibang nagtuturo sabihin nilang validated na yung strat nila, proven na, maganda yung results nila, naka-flex pa yung mga malalaking PNLs. Pwede rin ako mag-flex ng ganon, okay? Pero sa akin, baliktad. You backtest it kung totoo itong indicator ko. And then you live test it kung effective, no? So, hindi ako yung nagsasabi na validated na to. For myself, okay, valid sa akin. But I want you to test it free. Diba? Ka-signal. Katulad ka rin ba ng iba na papabayaran yung indicator? Yun yung tanong. I'd be lying if I say na hindi sumagi sa isip ko yun. But if dumating yung time na yun, it would be priced at siguro a reasonable amount na deemed appropriate para sa indicator na to. So why don't you use it now while it's free and spread it to all your friends na into trading, no? Kung nakapag-subscribe ka sa TradingView or nakakapag-subscribe ka sa iba't ibang bots, trading bots, sa mga ibang paid indicators or sa screeners na mga apps or kung ano-ano pang ibang investments in trading, ano ba naman yung mag-invest ka rin sa strat na sinubok mo na or sinubukan mo na bago mo bayaran? Huh? Diba? Is it logical? Or is it fair? Diba? Pero at the end of the day naman, it's all
up to you, no? It's totally okay to be skeptic. Ganun din naman ako. But these videos will remain. Andito lang. Naka-upload lang to. Nasa harap mo yung opportunity. Detailed, clear, more convenient, transparent, no false promises. No? Hindi ba ako natatakot na baka gayahin yung indicator ko ng iba? Those are the things out of my control. Pero hindi ko pinagdadamot yung information na to kung makakatulong sa ibang mga traders. Okay? My only hope is for those copycat traders to fully disclose all the necessary information pertaining to their indicator. Okay? So if you want na hindi maligaw sa strategy natin mga ka-signal, please follow my Facebook page, no? Join my Discord. For now, hindi pa naman ako ganun kasikat para magkaroon ng Twitter or TikTok ngayon. Depende sa future. But feel free to send me a message in Facebook or Discord for any questions and clarifications. Willing ako sa kahit anong mga inquiries, wag lang sa mga love life problems nyo. Okay? Let me know din kung may mga topics na gusto nyong i-clarify, or if you have some suggestions that na mga iba na gusto nyong i-discuss natin. Okay? Then maybe yun yung gagawin nating next playlist. Okay? So with all that being said, this is your Kasignal, always at your service. See you around. Good luck sa trades.